Welcome na natin sa atin pong programa on the line na si Ma'am Miles Briones Beltran. Ayan, ang atin pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa Japan. Okay, magandang umaga po Ma'am Miles. Welcome po again sa atin pong program. And bati kayo muna ma'am sa atin pong mga listeners and viewers po. Yes, magandang umaga sa iyo, Bombo Kier, at magandang umaga din sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa Bombo Radio Naga. Ayan. Ohayo gozaimasu from the land of the rising sun. Ayan, no? Okay, thank you very much ma'am sa pagpa-unlock sa interview. Eto ma'am, maitanong ko, kumusta ngayon ma'am yung pagsalubong natin kahapon kay President Marcos Jr. dito sa Japan? Gaano ba ma'am karami yung mga sumalubong sa ating presidente diyan sa Japan, especially yung mga Pilipino, Ma'am Miles? Yes, Bombo Kier. Tansya natin ay lumapag ang kanyang private plane, no, ng mga alas 6 o alas 6:30 dito sa Haneda Airport. So mas malapit lang ang Haneda. Haneda is just around Tokyo. Compared to Narita, it's very far, no? So, from there, pumunta na siya, no? Sa Imperial Hotel dahil nag-aantay sa kanya doon ang kulang-kulang na 400 Filipinos na sumalubong sa kanya dahil nagpa-meet and greet siya with dinner, nako. Kasi pag sinabi natin imperial, talagang bonggacious yan, no? Pati pagkain, talaga naman, binusog muna kami bago kami pinapasok sa hall with very strict protocol, of course. No bulky bag. Talagang phone lang at mga pang-retouch ng mga beauty natin. At ayun, at nakipag-meet siya sa atin. Okay. So, kumusta ma'am ang inyong experience dito sa pagtungo sa kung nasaan man si President Marcos Jr.? Personal ba ma'am, nakadaupang palad nyo ang ating presidente, Ma'am Miles? Bombo Kier, nakakatuwa, So, siguro among of that almost 400 Filipinos na nandun sa loob ng Imperial Hotel. Bukod tangi lang ako. Swerte talaga ng mga bombo radyo sa akin, Bukod tanging Pilipino lang ako na may alam kung saan siya nag-check-in. Dahil katabi mismo ng hotel niya ang Nigeria Embassy, kung saan ako nagtatrabaho. Okay? So, dyan tayo mabilis. Kaya hindi ko na tinapos yung speech niya dahil alam mo, pinaka-finale yan eh. Although nandun sila sa Fronyo, yung mga sikat na mga singers, nag-perform sila. Nandun din si Florante, icon natin, talaga namang nasabik yung mga Pilipino sa kanyang mga awitin at pinalakpakan siya. Napanood ko pa yon. Siguro nagulat yung mga PSG, bakit umexit na ako bigla, pumunta na ako kaagad doon dahil alam mo ang convoy, mabilis yan sila eh. So, pagkatapos yan, dahil pagod na yan sila. So, inabangan ko na siya doon. Dahil mahirap ang makipagkompetensya sa 400 na Pilipino para ipagsiksikan ko yung sarili ko na makadaupang palad kong Pangulo. So, kinarir ko yun eh. Kailangan makamayan ko talaga siya this time. Actually, gusto ko sanang magbigay something pero wala na ako ng time dahil nag-half day lang ako sa work. So, pumunta ka agad ako doon sa hotel kung saan siya tumutuloy at minuto lang talagang nandyan na siya, medyo lobat pa ako at alam ko pag tinawag ko yung salitang Apo BBM, lilingon yan siya kasi that was my second time na ma-shake niya yung hands ko. Yung first time na visit niya sa mga Philcom ay, kung tutuusin mo, nandun ako sa may kabilang stage, nandun siya sa kabilang dulo ng stage, na doon siya umexit sa may kabilang kung saan ako may nakatayo, na opposite side. Kaya nung sinigaw ko talaga ang Apo BBM, ay talagang inabot niya man yung kamay niya talaga sa dami ng kamay. Pero dahil siguro sinigaw-sigaw ko ang Apo BBM, talagang mapuputol na yung litid ng leg ko
narinig naman niya at nakamayan niya. So, kahapon gano'n din ang ginawa ko pero dahil nag-iisa lang akong Pilipino doon, hindi ko na kailangan sumigaw ng malakas, Bobo Care. Talaga namang hindi na din naman ako inistriktuhan ng mga PSG doon, ng mga Japanese at mga Filipino kasi nga nag-iisang Pilipina lang naman ako doon na yung Apo BBM. At nakita nyo naman, siya mismo ang lumapit sa akin at kinamayan ako. So, ito ma'am, maipagpatuloy natin yung ating tanungan, ano po. So, kumusta naman ma'am yung pagtanggap sa kanya nitong mga Hapones, especially yung leader din ng Japan, Ma'am Miles? Yes, alam nyo, since nagtatrabaho tayo sa embassy, nagkakaroon tayo ng mga knowledge kung paano sunduin itong mga government officials, no? So, first and foremost, ang Ministry of Foreign Affairs o tinatawag nating MOFA dito sa Japan, ang susundo sa kanila. And of course, kasama dyan ang ating ambasadora, no? Si Ambassador Milen Garcia Albano. So, sinundo siya from Haneda Airport and nag-direct na siya mismo sa Imperial Hotel. Kasi kung tutuusin mo, Bombogera, we are not part of his schedule. But then, sabi nga niya, hindi pwedeng hindi niya imimit yung mga Filipino community sa kanyang busy schedule. So, from Haneda, pumunta siya doon with the entourage. May mga kasama din siya. Nandun si Sir Vince Dizon. At nandun din yung administrator ng OWA, si Attorney PY, at marami pang iba. So, pumunta sila. Napakasaya. Yung energy doon, wala akong naramdaman na low energy. Talagang ang mga tao sobrang excited yung pagsalubong. Kaya gano'n na lang yung pagsalubong sa kanya. Masayang-masaya at tuwang-tuwa siya. Kasi sabi nga niya, naranasan niya rin mag-attend ng mga Filipino community nung siya ay nasa abroad. Naalala daw niya nung nakita niya kami. Back to you. Po, yun. So, kumusta naman ma'am yung speech ni BBM? Ano ba yung mensahe niya sa inyo ng mga Pilipino dyan po sa Japan, Ma'am Miles? Alam mo, Bombogger, to be honest, hindi ko rin na-review na sa sobrang pagod ko na, as I've told you before he give his speech. Ako'y umalis na. Umexit na ako lang. Nag-iisa ako umexit. Kailangan ko na siyang abangan doon sa kanyang hotel. So, nagkaroon naman ng na justification yung pag-exit ko dahil nakamayan nga natin siya. Pero siguro dahil na rin sa kasama yan sa state visit niya yung to strengthen the relationship between Philippines and Japan. So, siyempre lahat ng mga nagtatrabaho dito na mga Filipino workers ay lalo itong pagtibayin o palawakin, Bombocare. Okay po yun. So, ngayon ma'am, bilang pangalawang araw, ano na po yung mga kaganapan dyan ngayon sa Japan, Ma'am Miles? Yes, ngayong May 27, 2026, Bombocare, no? Ang kanyang schedule ngayong 11:30, no? Siyempre naka-standby yan siya sa Imperial Hotel, no? So, magpo-proceed siya. Okay? Wednesday, no? Sa Okura, yung mga convoy niya. And magkakaroon siya ng meeting with the members of Japan-Philippines Parliamentarian Friendship League. Yun, yung nakasulat dito. So, ang venue nito ay saan ba ito? Multipurpose room. Saan ba ito? Sa Imperial nga ba to? But yun ang nakalagay, Bombocare. Magkakaroon siya ngayon, no? Ngayong Wednesday, 27, magkakaroon siya ng meeting with the members of the Japan-Philippine Parliamentarians Friendship League. Ayan po.
Yun po yung kanyang schedule. Mamayang hapon ay babalik ulit sila no sa Imperial Hotel with the delegates at kailangan nilang mag freshen up o mag-change attire, yung mga ganyan, no? At pupunta ulit, magko-convoy ulit sila sa hotel at magkakaroon ng state banquet. Yun ang kanilang schedule. So, naglalaro lang sila ng Imperial and then sa Okura Prestige Hotel. Yan, yung kanilang mga schedule for today. Okay po, yun. Ito pala ma'am, bago ko makalimutan, kumusta yung security dyan ma'am nung pagbisita niya? And ngayon, wala namang nangyari ma'am na kaguluhan o kung ano pa man na di inaasahang pangyayari, ma'am Miles. Karinig tayo na may mga grupo ng mga DDS na nagrally-rally outside that Imperial Hotel is the Hibiya Park na kung saan ay nandoon yung ating statue ni Gato Rizal. Malaking parke ito ng Japan at famous one. Narinig natin no na nagkaroon ng pag-rally-rally but sa loob ng Imperial, napaka-strict nito. Grabe yung security from the outside. Ang convoy, ang security hanggang mula doon sa pagpasok mo ng Imperial, pagpasok mo hanggang doon sa hall, nakahilera ang PSG. Mixed Filipino and Japanese yan. Strict, very strict. Pero masaya naman kami. Okay. Ito ma'am bilang isang siguro may consider ko na as fan ni President Marcos Jr. Ano naman mo masasabi nyo sa mga bumabati ko sa kanya ngayon? Especially dito sa Pilipinas. Hindi ba ma'am nababawasan yung respeto natin kay President Marcos? Ma'am. Tayo bukas na tayo matatapos, Bombo Care. Sa katunayan, viral ngayon ang Bombo International News Correspondent nyo, no? Si Miles, no? Dahil bago dumating ito ay nag-post tayo ng mga nakaraang mga kung paano natin sinuportahan. Isa ako sa naging leader ng kampanya dito during the campaign period of BBM. 3 lang kami, isa sa Nagoya, 2 rito sa Tokyo, ang kinokontak ng headquarters during that time, Bombo Care. So this was also my first time na mag-vote sa isang presidente o sa isang politician since birth. Hindi ako nagboboto parang ang belief ko noon parang kung hindi tayong mga Pilipino ang gagawa ng future natin, wala talaga tayong mahihinat na. So parang naging ganun ang image ko sa kanila, kaya parang wala na ako gana. But nung si Bongbong ang tumakbo, bumoto talaga ako. So ganun talaga yung pagsuporta ko na sa kanya. So maraming bashers Bombo Care, sobrang binabas talaga nila ako ngayon. Pero Bombo International ito makapal na ang mukha nito, nasanay na. No, dati parang pag may sinabi ka, konting ganyan lang, parang nagagalit pa ako. Ngayon, hindi. Parang, come on, bashers. Parang ganun na. So, matira ang matibay. Back to you. Eto ma'am, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro ma'am, makuha ko na lang ano ang inyong ma'am na panawagan ngayon, especially maraming nangyayari ngayon sa Pilipinas sa ating mga kababayan, lalo na para sa ating presidente. And ano pa ba yung mga susunod na aabangan ma'am bukas hanggang sa matapos yung pagbisita po ni President Marcos Jr. Ma'am Miles. Yeah, unahin ko siguro yung kanyang schedule bukas sinasabi dito ang kanyang schedule bukas 28 ano ba to? Yan ang pakikipag-meet niya siguro may meet niya dito yung ating Prime Minister ng Japan. At what I understand, baka ngayon din yung kanyang meet up with the emperors, no?
And then tomorrow, siguro pinaka-finale niya yung pag-meet niya kay Prime Minister. Pag-usapan kung ano pa yung pwedeng pagtulungan ng between ng bansa natin at sa bansang Japan. So sa ating mga kababayan sa buong mundo, sa Pilipinas, dito sa Japan, ang masasabi ko lang ay suportahan natin ang Pangulo ng Pilipinas dahil 2 taon naman na lamang, ano? Ang tawag nito, dapat magkaisa tayo kasi wala namang mangyayari sa atin kung tayong mga Pilipino mismo ang hindi nagkakaisa. Doon pa lang makikita mo na talaga na weak ang pagprogreso kung tayo mismo ang magsisiraan at magkalaban-laban, no? Dahil lang sa ayaw natin sa isang Pangulo. Irespeto natin kung sino yung nakatalagang Pangulo dahil hindi naman panghabang buhay siya ay nandyan. No? So, yun lang sana yung pakiusap ko sa ating mga kababayan na hate man nila o hindi man nila ibinotos ang ating Pangulo o ano, dapat nangunguna pa rin yung respeto. Iwasan natin yung pagsasalita ng hindi magaganda sa mga supporters o sa ating Pangulo kasi hindi naman wala tayong mamimerit doon as supporters, di ba? Actually, Bombo Kier, ang nangyayari ngayon sa mundo is although naglalaban-laban sila sa Senate nga, parang ang mga tao sila na yung nag-aaway-away, no? Sila na yung nagbabangayan sa social media na nakikita natin na hindi naman na talaga healthy. But sabi ko nga, wala kaming pinaglalaban kasi yung sinusuportan namin, nakaupo, no? But to protect and support, we will for the president. Well said, Ma'am Miles. Okay. So yun, maraming salamat ma'am sa pagpa-unlock po sa interview and syempre sana matapos na itong mga kaguluhan ngayon sa Pilipinas sa pamumuno po ng ating butihing presidente. So thank you very much ma'am. Ingat po kayo palagi dyan sa Japan. God bless po. Yes, Eid Mubarak, nakalagay sa iyong likuran, Bombo Kier. Actually, wala kaming pasok ngayon dahil alam mo naman ng mga Nigerian ay Muslim hanggang bukas. So, muli, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Naga, lalong-lalo na dyan sa Naga, no? At sa mga kababayan natin sa buong mundo, sa Pilipinas, mga kababayan ko sa Abulug, Cagayan, at mga ka-Team Kiday ko, mga haters and bashers and followers, lahat. Mabuhay kayong lahat. At sa'yo, Bombo Kier, magandang umaga at mag-ingat ka palagi dyan. This is your Bombo Miles from Tokyo, Japan. Basta Radyo, Bombo.